Magandang oras at magandang buhay mga kababayan, mga ka-TH, mga ka-good news na good news ngayon dahil ang taga-Eastern Visayas na mga biktima ng bagyong Yolanda, ang tagal-tagal na nun. Panahon pa yata yun ni Pinoy at ni Digong. Ang laki-laki ng tulong ng iba't ibang bansa noon. Bilyon-bilyon ang dumarating sa Pilipinas, pero ang ginawang mga shelters nila Pinoy at ni Digong ay mga temporary shelter lamang. Hindi katulad nito ngayon. Ito ang video atin panoorin. Good news na good news ito, pero hindi nyo nabalitaan dahil hindi pinapalabas sa mga mainstream media. Well, ito yung turnover ceremony ni PBBM ng nasa 3,000 kabahayan. Ayan o, yung mga biktima ng Yolanda sa Eastern Visayas, diyan sa Biringan. Ay napakaganda kasi nung panahon ni Digong, mga temporary shelter lang yung binigay, mga plywood lang, lawanit. Ngayon talagang konkreto na at color roof na ang mga bubong. Imagine 3,517 families ang maawarda nito. Kahapon lang ito nabalita, bago lang. Ayan yung mga bahay napakaganda. 3,500 families ang lilipat ngayon sa konkretong row houses. Ayan Nako, ang ganda color roof. Galing talaga kapag tatak Marcos, talagang matibay na mga estruktura. Yung nakaraan, anong nangyari, di ba? Ay binago ni PBBM Pinagiba, pinalitan ng maganda. Panghabang buhay ito. Ayan PBBM kahit alam ko maraming DDS na nakatira dyan Merong mga DDS na awardan yan. Kaya huwag na kayong magsalita ng masama kay PBBM dahil talagang may puso yan para sa Pilipino. Hindi katulad nung nakaraang administrasyon, meron silang puso sa mga inchik. Kasi ang mga inchik ang yumaman sa paggawa ng mga infrastruktura dito sa Pilipinas. Mga inchik ang binigyan ni Digong ng mga project. Kaya lalong yumaman yung mga inchik. Kaya ito, let's take a closer look sa mga struktura na ito. Makikita nyo parang dream house na rin para sa akin, pang habang buhay na bahay yan. Ang gaganda. Ayan sa close-up Tingnan nyo yan Di ba? Pwede na. Konkreto yan ito yung mga benepisyaryo. Galing. Konkreto talaga, hindi mga plywood. Yung, di ba, maraming scam noon sa ang daming natanggap ng ni Digong ng kanyang administrasyon noon na tulong galing sa ibang bansa. Nasaan na yun? Bakit hindi ginawa ng ganito? Kaya atin pakinggan si PBBM. Well, etong katapusan ng lahat ng permanent housing, 98% na ang nabuo ng project para sa permanent housing para sa Yolanda. Specific ito sa mga Yolanda victim. Kaya itong pagka naibigay na, nagpirmahan sila kanina ng mga local government na MOA para ma-turn over na ang mga bahay-bahay na ginawa ng NHA at saka ng DSUD. Kaya for this project, kaya naman ipinilit ko makapunta rito dahil ang tagal nating inantay na matapos itong mga proyektong ito. Yung unang ginawa ng mga pabahay, substandard. Kulang sa kuryente, kulang sa tubig, walang kalsada, napakalayo, kaya't hindi masyadong nagamit. Ngunit ang ginawa natin ay ngayon, nagbigay tayo ng kaunting pondo pa para yung mga NHA na ginawa na una na technically substandard ay inayos na at pwedeng magamit, inaayos ng mga local government. Lalong-lalo na yung sa Tacloban, kasi yung Tacloban ang pinaka-inuna na ginawa ng bahay, nagka-problema. Kaya yun, ganun, lahat ng mga NHA project na ganun na hindi magamit ay gagawin natin ng paraan upang maging mas maganda, maging technically na matibay-tibay para maharap naman ang ating mga bagyo na inaasahan natin darating dito sa Pilipinas pa. Ngayon,
inihahandog namin ang mahigit 3,500 bahay, bahagi ng mga proyektong matatapos na sa Leyte, sa Samar at sa Biliran. Ayan, so mismo sa galing sa bibig ni PBBM, 3,517 kabahayan. Sabi niya 98% na, kunti na lang ang kulang ng hindi natapos na bahay. Kasi 98% 2% na lang ang hindi pa natapos. Kaya mayroon na namang mag-comment dito sa ating comment section na kailan yan nangyari. Nung kamakalawa, nung isang araw. Ano ba ngayon? Ngayon ba ay Biyernes? So Wednesday ito na awarding na ini-reward na, binigay na sa mga benepisyaryo ng Yolanda. Isipin nyo panahon pa yata ni Pinoy at ni Digong ito. Ang laki-laki ng natatanggap ng Pilipinas noon na ayuda, cash, sa iba't ibang bansa, trilyonis eh. Pero ang ginawa nila, nilagay lang doon sa kabundukan, mga plywood, kaya walang tumitira doon. Dito ang ganda ng pagkaplano eh. Merong mga daan, tubig, kuryente, parang village ang ginawa ni PBBM eh. Panghabang buhay nga. Kasi kapag tatak Marcos na mga project, it will last for lifetime. Totoo yan. Balik tayo kay PBBM. Mula rito, mahigit 1,700 bahay ang naipamahagi na sa ating mga benepisyaryo. Para po sa mga benepisyaryo ng Yolanda Permanent Housing Program, hindi ninyo po kailangan magbayad na ng amortisasyon. Libre na po ang inyong bahay at lote. Kaya narinig nyo yan, baka singilin na naman kayo ng NHA diyan. Wala kahit piso. Libre lahat yan, sabi ni PBBM. Kudos. Talagang sinundan ni PBBM yung sabi ng kanyang ama sa Last Will and Testament na ibigay sa mga tao sa buong Pilipinas. Hindi pera, hindi ginto, kundi itong mga ganito, mga proyekto para sa kapakanan ng mga ganito, ng mga marginalized people. Napakagandang plano. Minsan lang tayo nakarinig ng sunod-sunod na mga grabe. Sunod-sunod na ginawang development projects ni PBBM. Pero nagtaka lang ako, bakit hindi ito naibalita? Sa ABS-CBN, sa GMA, sila ba'y mga anti-Marcos? Sa UNTV, wala rin eh. Doon sa ibang network, wala. Sa RTVM lang, itong Presidential TV, RTVM. Diyan lang makikita, mapanood ang mga ginagawa ng ating Pangulo. Alright, so balik tayo sa video. Hindi na po kayo sisingilin ng NHA dahil bigay na po ito sa inyo ng inyong pamahalaan. Ayan. Ang hiling po namin sa mga benepisyaryo ay mapalagaan naman ninyo ang mga pabahay na ito. Sa DHSUD, DSUD at sa NHA, inaasahan ko na palalawigin pa ninyo ang pagtuklas at paggamit ng mga disenyo ng pabahay na mas matibay pa, mas angkop sa pagbabago ng klima at hamon ng panahon. Kaugnay dito, tuloy-tuloy ang ating pagsulong ng mga hakbang upang mabawasan ang pinsalang bunsod ng mga kalamidad. Sa buong bansa, ating binibigyang pansin ang pagsisiguro ng lahat ng flood control projects ay tiyakin natin na maayos ang disenyo upang makayanan nito ang dumadalas ng mga pag-ulan at ng pagbaha. Sa bagong Pilipinas, hangad namin na makita kayong matagumpay, hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para rin sa kinabukasan ng mga susunod na ating henerasyon. Grabe ang galing ni PBBM magsalita, no? Tumindig na naman ang balahibo ko sa likuran ng sa may likuran ko, tumayo, parang nakakita ng ng multo sa speech ni PBBM. Yung matanda umiyak eh. Sino bang hindi iiyak dyan? I-house and lot na yan eh. Kung ibenta yan, nasa 2 million na yan, di ba? Ang dami, 5,000, make that, tama nga, 5,137 ka units,
House and lot na yun, libre, wala kahit piso. Basta't benepisyaryo ng Yolanda. Hindi sa panahon ni PBBM nangyari ang Yolanda, ha? Pero siya yung tumubos eh. Hindi niya na hinahanap kung nasaan yung budget ng Yolanda noon na trilyones para sa rehabilitation na ganito. Pero wala eh, mga plywood lang yung ginawa. Kaya nga nagka-ano-ano noon eh. Merong mga bumabati ko sa mga ginawang mga pabahay, mga plywood lang eh. Anong taon ba yun? Panahon ni Digong yun eh. Kaya nasaan na yung mga trilyones na bigay ng taga-ibang bansa plus budget ng Pilipinas. Kaya bilyon-bilyon ang nakurakot ng administrasyon noon. Kung sinong administrasyon man yon, it's either kay Pinoy or kay Digong. Okay, kaya sigurado wala nang DDS sa Eastern Visayas eh. Lahat yan, PBBM na yan. Okay, tapusin na natin ang video. Sama-sama natin pahalagahan ang mga tahanang ito na siyang magsisilbing pundasyon ng mas matatag na pamayanan at mas maliwalas na kinabukasan. So ayan, awarding na. Dapat ang ipangalan diyan ay PBBM Village, di ba? Kasi 5,000 eh. Kakabahayan eh, ang dami-dami. Grabe oh. Pwedeng subdivision nga yan. Napakagaling. Barangay Arado, Barauin, Leyte pala ito. Meron pa yan sa Biringan at Tacloban. Kaya ito, napaluha ang mga tao sa sa tuwa at saya. At ang flooring pala niyan ay tiles eh. Ayan oh, tingnan nyo. Tiles yung flooring. Galing. Yung flooring nila noon, plywood lang eh. Grabe naman. Grabe naman yung presidente sa noong nakaraan, di ba? Plywood lang. Ang bubong yung hindi kulurop. Grabe. Kukulambir lang yung ginamit na na structure. Hay, naku, tapos magsalita pa ng masama kay PBBM. Yan ay sour graping ang tinatawag dyan, na kahit matamis, sinasabi na maasim. Okay, so mga talangka mentality, yung crab mentality, yung humahatak ng mga sikat na tao pababa. Ibig sabihin, parang naglalaway lang, nagsisilos, naglalaway sa mangga na hindi nila kayang kunin, kaya pinupukol ang mangga. Yan ang katotohanan. Ako'y magpaalam na at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, mga kababayan, para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam. God bless the Philippines.